Good morning. My dear brothers and sisters, do people change? Can people, you and me, change our minds, change our decisions? Many years ago, for so many years, typhoons in the Philippines were named after women. Yuling, Karing, Trining, and so on and so forth. It is only until recently that different names, are given to typhoons in the Philippines. I wonder why that practice of naming storms after women. I read that kaya daw ganoon pinapangalan sa babae kasi ang babae daw pabago-bago ng isip. Yun daw kasing bagyo, minsan lalayo na, bumabalik pa. Minsan lumilihis, nagbabago ng direksyon. And now I wonder why the women in front of me are smiling. No? Because I find it a little bit sexist to name or to say that women change their minds. Kaya yung bagyo ipinangalan sa kanila. But that is not true. Not only women change, even men change. People change. And that is the topic of our gospel today. Two sons that changed their mind. The first son said yes to the father, or rather, no to the father. But eventually, he changed his mind. The second son, said yes to the father, but eventually did not do what the father wanted. Nagbago ng isip. Pero, bagamat tayo'y nagbabago ng isip, tayo ay nagbabago ng ugali, tayo ay nagbabago ng direksyon at plano sa buhay, ang lahat ng pagbabago dapat tungo sa mas mabuti. Ang lahat ng pagbabago ay tungo sa mas mainam na ugali. Hindi tayo dapat magbago tungo sa pasama. At yan ang gustong bigyan diin ng Panginoon. Actually, itong parabolang ito ay patama ng Panginoon sa mga eskriba at mga pariseyo sapagkat hindi nila nagugustuhan yung pakikisama ni Jesus sa mga maniningil ng buwis at mga prostitutes. Sabi nila, bakit siya nakikisama sa mga iyan? Mga makasalanan yan. Rabay pa naman siya. Guro pa naman siya. Tinitingala pa naman siya ng mga tao. Hindi siya dapat nakikisama sa mga makasalanan. Pero bilang pagtatanggol, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito na parang sinasabi niya, ito, oo, sa una ay tumanggi sa gusto ng Panginoon. Sa una ay tumanggi na isabuhay ang gusto ng Diyos. Naging makasalanan sila. Pero sa bandang huli, nakilala nila ang kanilang pagkakamali at sila'y sumunod din pagkatapos. Hindi katulad ninyo, mga eskriba at pariseo, no? Oo, sinasabi ninyo sa Panginoon, yes, Lord. Yes, Lord. I love you, Lord. Praise the Lord. Pero yung ginagawa naman ninyo, hindi yung gusto ng Diyos.
Mas pipiliin pa ni Jesus yung mga tao na sa bagamat una ay nagkasala, pero nagbago at nagbalik loob. Kesa doon sa mga taong katulad ng mga iskriba at pariseo na ang taas ng tingin sa sarili, na ano pat kala mong hindi nagkakamali, pero sa totoo lang, mga unyango at ipokrito. Sinasabing oo sa Panginoon, pero hindi naman ginagawa ang sinasabi. People change. A sinner may change. An addict may change. A prostitute may change. A robber may change. A thief may change. But they should always be changing for the better, to become better persons. And when we see a person changing for the better, we should be happy and congratulate that person. Hindi ba kapag ang isang may sakit, lumalabas na ng ospital dahil siya'y magaling na, tuwang-tuwa ang mga kamag-anak, pati yung mga nurses na nag-aalaga, yung mga doktor na nag-aalaga, habang tinutulak sa wheelchair, kaupo sa wheelchair, pumapalakpak ang mga nasa ospital sapagkat finally, matapos ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan sa ospital, siya'y magaling na at makakauwi na. Ganyan dapat ang nangyayari kapag ang isang tao na dating makasalanan ay nagbabago, na dating adik ay nagbabago at nagpaparehab. Hindi natin pinapatay ang adik. Hindi natin dapat patayin ang adik sapagkat kahit sino, maging ang isang adik, ay meron pa rin kakayanang magbago. We should be happy when a person changes for the better. Kaya, ang tanong ng Panginoon, which of the two sons, did his father's will? Of course, the one who initially said no, but eventually did what the father wanted. These are the prostitutes, the tax collectors during the time of Jesus. But my dear brothers and sisters, though the Lord asked which of the two did his father's will, another question is this: which of the two sons, should we imitate? Yung unang tanong ni Jesus ay, sino sa kanila ang gumawa ng gusto o kalooban ng Diyos? Ang una, siyempre. Pero ang tanong ay ito, sino sa dalawa ang dapat nating tularan? Yung una? Hindi. Kasi sa simula pa lang, binigyan na ng sama ng loob yung tatay niya eh. Kayo bang magulang kapag inutusan yung anak ninyo at sinabi sa inyong, no, matutuwa kayo? Kahit na ginawa niya yung utos ng kanyang tatay, nabigyan na niya ng sama ng loob. Sino? Yung pangalawa? Hindi rin. Kasi sabi niya, yes, yes sir, yes mom, yes dad. Pero hindi naman ginawa. Sa bandang huli, nabigyan din niya ng sama ng loob ang kanyang tatay. So sino dapat nating tularan? Who should we imitate? The first son? No. The second son? No. The third son. Hindi ba there are only 2 sons? The third son, the one
who is telling the parable. Jesus, the one who is telling the story of the two sons. Sapagkat si Jesus, umoo sa gusto ng Diyos at ginawa ang gusto ng Diyos. That's what is meant by the second reading. In the second reading from the letter of St. Paul to the Philippians, no, there is a kind of hymn in that reading. It says that though Jesus Christ, no, was in the form of God, he did not regard equality with God. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, and he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Yan ang tularan natin. Si Jesus ang tularan natin. Hindi yung unang anak, hindi yung ikalawang anak. Si Jesus, sapagkat sa Kanya, nakikita natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, umoo at ginagawa ang kalooban ng Ama. Si Jesus ang ating modelo. Umoo at ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano ang nangyari? Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bend. So, bilang gantimpala sa kanyang pagiging masunurin, siya'y itinaas ng Diyos at pinagkalooban ng isang pangalang higit sa anumang pangalan. You know, that's the wonder of obedience. There is always a blessing that comes with it. There is always a blessing that comes with obedience. Ang taong sa Diyos ay sumusunod, may pagpapalang kasunod. Kaya huwag tayong matakot na sundin ang gusto ng Diyos. Huwag tayong mag-alala na baka pag ginawa ko ito, mahirapan ako. Pag ginawa ko ito, layuan ako ng aking mga kaibigan. Pag ginawa ko ito, baka masira ang aking mga pangarap. Hindi po. Do not be afraid to do what God wants. What is God's will? Because there is always a blessing that comes with obedience. It may not always be easy, but there will always be a blessing. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tularan natin ng Panginoon. Tularan natin ang kanyang pagiging masunurin. Huwag nating tularan ng unang anak o yung pangalawang anak. Pareho nilang binigyan ng sama ng loob ang kanilang magulang. Tularan natin si Jesus na laging kalugod-lugod sa Diyos. Amen.